Darating ang araw na luluhod ang asawa kong taksil at ang kanyang mapagkunwaring ina sa aking harapan. Habang hawak ko ang katotohanang matagal nilang pilit ibinaon, panunuorin ko ang pagguho ng kanilang mundo. Hindi nila alam ang bawat patak ng aking luha noong gabing iyon ay naging lason na dahan-dahang uubos sa kanilang dangal. Ngunit bago ang lahat, kailangan ko munang mabuhay para sa hustisyang kukunin ko sa dulo ng aking mga daliri. Huwag kang umarte na parang biktima, Linda. Napagod na ako sa pagiging perpektong asawa sa harap ng maraming tao. Inis na ako sa iyo at sa bigat ng tiyan mo. Ang tinig ni Marco ay parang isang matalim na pang-ahit na dumaan sa aking pandinig. Nakatayo siya sa gitna ng silid, hindi man lang makatingin sa aking mga mata. Ang kanyang bawat salita ay may dalang pait na mas matindi pa sa amoy ng mga bulaklak ng patay na nakapaligid sa amin. After the funeral, you are out of this house. Don't make it harder for everyone. Just leave quietly. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo, ilang hakbang lang mula sa kabaong ng aking biyenang lalaki. Ang usok ng kandila ay humahalo sa malansang amoy ng kataksilan. Nararamdaman ko ang paggalaw ng 8 buwang sanggol sa aking sinapupunan, tila nagre-rebelde rin sa kawalang hiyaan ng kanyang sariling ama. Bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Vanessa, ang babaeng itinuring kong kaibigan, habang inaayos ang kanyang gusot na damit. Sumunod si Marco na may bakas pa ng mapulang lipstick sa kanyang leeg. Walang pagsisisi sa kanilang mga mata. Sabi ko na nga ba, nakikinig ka na naman sa usapan ng may usapan. Ang kapal din talaga ng mukha mo, Rosalinda, pagtataray ni Vanessa. Akala mo ba ay mahal ka pa rin ni Marco? Ginamit ka lang namin para makuha ang tiwala ni Papa at ang kanyang mga pirma sa dokumento. Ngayong wala na siya, wala ka na ring silbi rito. Sa likod nila, lumitaw ang aking biyenang ina na si Doña Esperanza. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na marmol ay tila mga martilyo na nagpapako sa aking kapalaran. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat hanggang sa makaramdam ako ng hapdi. Naririnig mo ba ang kampana, Linda? 10 minuto na lang at sisimulan na ang huling misa para sa aking asawa. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo sa harap ng altar. You don't deserve to carry our name. At ang batang iyan, siguradong hindi iyan dugo ng mga De La Cruz. Baka kung sinong lalaki lang ang kinalantari mo habang busy ang anak ko sa opisina. Nanatili akong tahimik. Hindi ako umiyak. Hindi ko binigyan ng mga halimaw na ito ng kasiyahang makita ang aking pagguho. Sa halip, naramdaman ko ang isang malamig na kapayapaan na bumabalot sa aking puso. Ang init ng galit ay naging yelo. Dahan-dahan kong inabot ang aking cellphone sa bulsa ng aking itim na bestida. Hindi nila napansin na kanina pa ito nakarecord. Ang bawat pangungutya, ang bawat pag-amin ng kanilang pagnanakaw sa mga dokumento ng yumaong Don ay nakatago na sa digital na alaala. Kung iyan ang gusto nyo, ibibigay ko sa inyo, malamig kong sagot. Ang boses ko ay hindi nanginig. Pero tandaan nyo ito, Esperanza. Ang bahay na ito ay nakatayo sa mga pundasyong ako ang nagbayad gamit ang mga alahas na pamana ng aking ina. Akala nyo ba ay talo na ako? Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking mukha mula kay Marco. Ang sakit ay gumuhit hanggang sa aking pandinig, ngunit ang aking paningin ay nanatiling matalas at diretso sa kanya. Shut up, Linda. Guard, kunin ang mga gamit ng babaeng ito at itapon sa labas ng gate. Ngayon na. Huwag niyo siyang hahayaang makatapak man lang sa garden, at huwag mong subukang tumawag sa kahit kanino. Sisiguraduhin kong sa kalsada ka, magsisilang ng batang yan. Kinaladkad ako ng mga gwardya patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa aking puot. Isang malakas na dagundong ng kulog ang bumalot sa buong kapaligiran. Kasunod ang biglang pagbuhos ng ulan, na tila walang katapusan. Tumama ang aking katawan sa basang semento nang itulak nila ako palabas ng gate. Kasunod nito ay ang pagbagsak ng aking lumang maleta sa putikan. Bumubukas ang zipper nito at nalalaglag ang aking mga iilang damit sa maruming tubig. Narinig ko ang matalim na tunog ng paglock ng malaking rehas na bakal. Sa kabila ng ulan, nakita ko si Marco at Vanessa na nakatayo sa balkonahe. May hawak na baso ng alak at pinapanood ang aking paghihirap ng may mga ngiti ng tagumpay. Hinawakan ko ang aking tiyan. Ang sakit ng paghilab ay nagsimula ng gumapang sa aking balakang.
Ngunit sa gitna ng baha at dilim, may isang bagay akong mahigpit na hawak sa loob ng aking palad. Ito ay ang maliit na susi na palihim na ibinigay sa akin ng matandang katiwala kanina bago ako pilit na inilabas. Isang lihim na deposito sa bangko na tanging ako lang ang nakakaalam. Isang huling regalo mula sa aking biyenang lalaki na tila alam na ang mangyayari. Habang ang tubig ulan ay humahalo sa aking pawis, tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking paningin ay nakatitig sa bintana ng silid ni Doña Esperanza. Hindi ito ang wakas. Ito ang simula ng inyong impyerno. Mula sa dilim, isang pares ng nakasisilaw na ilaw ng sasakyan, ang mabilis na humaharurot patungo sa aking direksyon. Hinahati ang makapal na kurtina ng ulan. Balang araw, babalik ako sa mansyong ito, hindi bilang isang asawang itinakwil, kundi bilang bagyong wawasak sa bawat haligi ng kanilang pagkatao. Panonoorin ko silang malunod sa sarili nilang kasalanan, habang ako ay nakatayo sa tuyong lupa, lunti ang paningin at walang bahid ng awa. Ngunit sa gabing ito, ang kailangan ko lang gawin ay huminga, isang huling hininga para sa kahapon bago ko harapin ang dilim ng kailaliman. Pilit kong ikinaladkad ang aking mabigat na katawan patungo sa lumang sedan na nakaparada sa labas ng gate. Ang bawat hakbang ay parang may libu-libong karayom na tumutusok sa aking balakang. Ang ulan ay hindi tumitigil, tila isang malupit na latigo na humahagupit sa aking balat. Napakapit ako sa manibela, ang aking mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng sampal ni Marco, na tila nagniningas pa rin sa aking pisngi. Kaya natin ito, anak. Hindi tayo mamamatay sa kalsadang ito, bulong ko sa hangin, na tanging ako lang ang nakakarinig. Pinaandar ko ang sasakyan. Ang makina ay dumaing, tila ayaw makisama sa aking pagtakas, bago ito unti-unting umungol sa gitna ng baha. Malabo ang aking paningin, ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila mga anino ng nakaraan na pilit akong hinahabol. Sa bawat paghilab ng aking tiyan, lalong bumibigat ang aking paa sa silinyador. Kailangan kong makarating sa ospital. Kailangan kong iligtas ang tanging kayamanan na natitira sa akin. Ngunit sa gitna ng tulay ng Ilog Pasig, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang sumulpot mula sa kabilang direksyon. Isang malaking truck ang nawala ng kontrol sa madulas na kalsada. Ang tunog ng mga gulong na pilit kumakapit sa aspalto ay umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod ang isang malakas na pagtama na yumanig sa buong mundo ko. Naramdaman ko ang paglipad ng sasakyan. Sa ilang segundo ng pananahimik sa ere, nakita ko ang refleksyon ng buwan sa madilim na tubig ng ilog. Isang malakas na pagbagsak ang yumanig sa aking buong pagkatao nang tumama ang sasakyan sa ibabaw ng tubig. Ang malamig na likido ay mabilis na pumasok sa bawat siwang ng bintana, tila mga kamay na gustong hilahin ako pababa sa kailaliman. Marco, Esperanza, tandaan niyo ang gabing ito, ang huling naisip ko bago tuluyang mapuno ng tubig ang loob ng sasakyan. Habang unti-unting lumulubog ang aking diwa sa dilim, sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz, ang tunog ng mga basong nagtatama sa isang toast ay maririnig. Ang halakhak ni Vanessa ay tila musika sa pandinig ni Marco. Cheers para sa ating kalayaan, sabi ni Doña Esperanza habang nakaupo sa kanyang paboritong silya. Sa wakas, nalinis na ang mantsa sa pangalan ng ating pamilya. Siguradong bukas, wala na tayong maririnig tungkol sa babaeng iyon. Hindi nila alam na habang sila ay nagdiriwang, ang tubig ng ilog ay nagiging duyan para sa aking pagbabago. Sa ilalim ng malamig at madilim na agos, naramdaman ko ang isang mainit na hawak sa aking balikat. Isang figura ng isang lalaki ang lumangoy patungo sa akin. Pilit na binabasag ang salamin ng sasakyan gamit ang isang matigas na bagay. Kinabukasan, ang balita ay sumabog sa bawat telebisyon sa Manila. Ang headline ay tila isang hatol. Isang buntis na babae, pinaniniwala ang patay, matapos ang isang madugong aksidente sa Ilog Pasig. Ang sasakyan ay natagpuang walang laman. Si Marco ay humarap sa mga reporter, may hawak na panyo at pilit na naglalabas ng luha sa harap ng kamera. Napakasakit para sa amin. Mahal namin si Linda, ngunit tila ito na ang kanyang tadhana. Ngunit sa isang maliit at liblib na klinika sa labas ng syudad, dahan-dahang bumukas ang aking mga mata.
Ang puting kisame ay tila isang malinis na papel na naghihintay para sa aking susunod na kabanata. Nararamdaman ko ang mahinang tibok ng puso sa aking tiyan, isang himala sa gitna ng trahedya. Tiningnan ko ang lalaking nakatayo sa dulo ng aking kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng lalim at misteryo. Inabot niya sa akin ang isang baso ng tubig, at sa unang pagkakataon, ang aking boses ay lumabas na kasing talas ng isang espada. Nasaan ang aking mga dokumento? Nasaan ang susi? Hindi ako nagtanong kung nasaan si Marco. Hindi ako nagtanong kung nalaman ba nila ang nangyari. Ang tanging mahalaga ay ang sandata na hawak ko ngayon. Ang Rosalinda na kilala nila ay tuluyan ng nalunod sa ilog. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay isang multo na lilitaw lamang kapag oras na para maningil. Ligtas ang lahat, Linda, sagot ng lalaki. Ngunit simula ngayon, kailangan mong mamatay sa paningin ng mundo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Mabuti. Mas madaling pumatay ng kalaban kapag hindi nila alam na buhay pa ang kanilang biktima. Ang bawat sugat sa aking katawan ay paalala ng bawat pagkakamaling ginawa ko sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit ang bawat pintig ng puso ng aking anak ay ang hudyat ng aking pagsilang muli. Sinasabi nila na ang pera ay hindi nakakabili ng kaligayahan. Ngunit sa gabing ito, ang perang iniwan sa akin ng isang patay ay ang magiging tiket ko para makita ang pag-iyak ng mga buhay na nagtaksil sa akin. Hindi na ako ang basahang Linda na pwedeng apak-apakan. Ako na ang magiging bagyong tatangay sa kanilang lahat. Nasa isang silid ako na amoy gamot at kaligtasan. Ang puting liwanag ng bumbilya sa itaas ay tila mapanghusga. Tinitingnan ang bawat pasa sa aking mukha at braso. Sa tabi ng aking kama, nakapatong ang maliit na kahoy na kahon. Marumi ito at may bakas ng putik mula sa ilog. Ngunit sa loob nito ay matatagpuan ang aking bagong buhay. Dahan-dahan kong pinihit ang susi. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng kandado, isang mekanikal na sagot sa aking mga panalangin. Pagbukas ng takip, tumambad sa akin ang mga lumang papel, isang itim na bankbook, at isang liham na may sulat kamay ng aking biyenang lalaki, si Don Alejandro. Para kay Linda ang panimula ng liham. Alam ko ang totoo, alam ko ang kasamaang nagkukubli sa likod ng mga ngiti ni Esperanza at ang kahinaan ng aking sariling anak. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Huwag kang iiyak, Linda. Ang mga luhang inuubos para sa mga taong walang dangal ay isang lason sa iyong kaluluwa. Binuksan ko ang bankbook. Ang mga numero sa loob ay sapat na para bumili ng isang buong subdivision sa Makati. At higit pa roon, may mga dokumento ng pag-aari ng mga lupain sa ibang bansa na hindi kailanman nalaman ni Esperanza. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mga orihinal na sketch ng alahas. Mga disenyo na ako ang gumawa, ngunit balak nakawin ni Marco para sa kanyang kumpanya. You have the talent, Linda. You have the fire. Go to France. Seek my old friend, Monsieur Laurent. He will recognize the soul in your designs. Don't look back until you are strong enough to burn their world down. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang pagpatak ng luha. Ang huling emosyon na ibinigay ko sa pamilyang De La Cruz ay naiwan na sa madilim na tubig ng Ilog Pasig. Inabot ko ang mga papel na inihanda ng lalaking sumagip sa akin, si Gabriel Mendoza, isang abogadong may matatalim na mata na tila nakakakita sa aking kaluluwa. Handa ka na ba, Linda? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado, walang halong awa, na siyang kailangan ko ngayon. Patay na si Linda de la Cruz, sagot ko habang kinuha ang panulat. Nalunod na siya sa ilog kasama ang lahat ng kanyang katangahan at pagtitiwala. Isang mabilis at matalim na pirma ang iniwan ko sa dokumento. Rosalinda Villanueva. Iyan ang pangalang yayanig sa mundo ng sining at negosyo sa mga susunod na taon. Ang bawat titik ay tila isang sumpa na ibinaon ko sa puso ng pamilyang nagtapon sa akin. Mula sa araw na ito, walang makakaalam na buhay ako. Hahanapin nila ang aking bangkay sa ilog. Hahayaan ko silang magdiwang sa kanilang akalang tagumpay. Wika ko habang nakatitig sa aking refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang mahiyaing manugang. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig na ng bakal. Inabot ni Gabriel ang aking pasaporte at ang mga tiket patungong Paris. Isang bagong simula, isang bagong mukha,
at isang layunin na nakaukit sa aking utak. Ang magtagumpay hanggang sa magmakaawa. Silang muli na maging bahagi ng aking buhay para lamang masampal ko sila ng aking katotohanan. Salamat, Gabriel. Sisiguraduhin kong hindi masasayang ang tulong mo, sabi ko. Huwag kang magpasalamat sa akin, Rosalinda. Magpasalamat ka sa sarili mo dahil pinili mong lumaban. Sagot niya bago siya lumakad palabas ng silid. Naiwan akong mag-isa, yakap ang aking tiyan at ang kahoy na kahon. Sa labas, unti-unti nang sumisikat ang araw. Ngunit para sa akin, ang gabi ng aking paghihiganti ay kasisimula pa lamang. Ang bawat gintong alahas na gagawin ko sa France ay magiging isang bala na itatama ko sa puso ng bawat De La Cruz. Tiningnan ko ang susi sa aking palad. Ito ang huling pagkakataon na hahawak ako ng isang bagay na mula sa kanila. Sa susunod na magkita tayo, Marco, ako na ang may-ari ng lahat ng bagay na inaakala mong sayo. Sinasabi nila na ang Paris ang lunsod ng pag-ibig. Ngunit para sa akin, ito ang lunsod ng pawis, bakal at pagtitiis. Sa loob ng 5 taon, hindi ko tiningnan ang Eiffel Tower bilang isang romantikong tanawin, kundi bilang isang paalala na ang lahat ng bagay na matibay ay kailangang dumaan sa apoy at martilyo. Ang bawat sugat sa aking mga daliri mula sa paghubog ng ginto ay isang hakbang palayo sa mahinang Linda at isang hakbang patungo sa pagiging Rosalinda na wawasak sa mga De La Cruz. Ang amoy ng asupre at tunog ng nagbabagang hurno ang naging musika ko sa bawat umaga sa loob ng workshop ni Monsieur Laurent. Hindi naging madali ang maging isang apprentice. Habang ang ibang mga estudyante ay natutulog pa, ako ay maaga nang naglilinis ng mga kagamitan. Tinitiis ang hapdi ng mga kemikal sa aking balat. Hindi ako pwedeng mapagod. Hindi ako pwedeng sumuko. Dahil sa isang maliit na apartment sa gilid ng syudad, may isang batang naghihintay sa akin. Isang batang ang bawat tibok ng puso ay binabayaran ko ng aking dugo at pagod. Maman, are you tired? Tanong ni Theo sa akin isang gabi habang dahan-dahan ko siyang pinapakain. Ang kanyang boses ay mahina. Ang kanyang balat ay maputla dahil sa butas sa kanyang puso. Ang bawat gamot na iniinom niya ay katumbas ng 3 shift ko sa paghuhugas ng plato sa isang malapit na restoran matapos ang trabaho ko sa jewelry shop. Sa tuwing nakikita ko ang hirap sa kanyang paghinga, lalong tumitindi ang apoy sa aking dibdib. Ang batang ito ay dapat sana ay lumalaki sa isang mansyon, may pinakamahusay na doktor, at hindi kinakapos sa kahit ano. Ngunit dahil sa kasakiman ni na Marco at Esperanza, narito kami sa isang banyagang lupa, nagtatago sa anino ng kamatayan. Hindi ako pagod, anak. Malakas si Maman, sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang aking kamay ay magaspang, malayo sa malalambot na kamay ng senyorita na dati kong pag-aari. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa harap ng lumang computer sa workshop, bumungad sa aking screen ang isang balita mula sa Pilipinas. Manila Grand Jewelry Expo. Ang mukha ni Vanessa Salazar ay nagniningning sa screen, suot ang isang kuwintas na tila pamilyar sa akin. Halos tumigil ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat nang makita ko ang bawat detalye ng alahas na iyon. Iyon ang aking disenyo, ang agos ng pag-asa na iginuhit ko noong mga gabi bago ako pinalayas sa mansyon. Ninakaw nila ito. Ginamit ni Marco ang mga sketch na iniwan ko sa aking kwarto para pasikatin ang kanilang bagsak na kumpanya at gawing reyna ang kanyang kabit. The Genius of Vanessa Salazar ang basa ko sa headline. Naramdaman ko ang mapait na lasa ng aptio sa aking dila. Ang bawat papuri sa kanya ay isang sampal sa aking mukha. Ang bawat pisong kinikita nila mula sa disenyong iyon ay ninakaw mula sa pambili ng gamot ng aking anak. Ninakaw niyo ang aking pangalan. Ninakaw niyo ang aking karangalan. Ngunit hinding-hindi niyo makukuha ang aking kaluluwa, bulong ko sa dilim. Dahan-dahan kong kinuha ang aking sketchbook. Sa loob ng 5 taon, hindi lamang ako natutong magdisenyo. Natutuhan ko kung paano maglagay ng buhay sa bawat bato. Ang mga disenyong ninakaw nila ay mga lumang bersyon ko lamang. Hindi nila alam na ang tunay na Rosalinda ay may daladalang mas matalim at mas nagniningning na mga obra na kailanman ay hindi nila kayang gayahin. Bumukas ang pinto ng workshop at pumasok si Monsieur Laurent,
dala ang isang sobrang may tatak ng international courier. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit may bakas ng paghanga. Rose, you received this today. It is a formal invitation for the grand opening of the Asian Jewelers Union in Manila. Wika niya sa kanyang malalim na accent. They are looking for the new face of luxury. They want Rose V. Hinawakan ko ang sobre. Ang lamig ng papel ay tila kuryenteng gumagapang sa aking braso. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ang pagkakataong bumalik hindi bilang biktima, kundi bilang ang babaeng magpapabagsak sa kanilang imperyo gamit ang sarili kong mga kamay. Kailan ang flight? Tanong ko. Ang aking boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Next week. Are you sure about this, Rose? The Philippines? It has too many ghosts for you. Tiningnan ko ang larawan ni Theo na nakadikit sa aking workbench. Hindi ako natatakot sa multo, monsieur. Ako ang multong darating para maningil sa kanila. Binuksan ko ang invitation at nakita ang listahan ng mga sponsor. Sa pinakataas na bahagi, nakasulat sa gintong mga titik, De La Cruz Global Estates and Jewelry. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Marco, Esperanza, Vanessa. Ihanda nyo ang inyong mga sarili. Ang aliping pinalayas nyo sa gitna ng ulan ay magbabalik na taglay ang sikat ng araw na susunog sa inyong lahat. Ang pinakamasarap na paghihiganti ay hindi ang saktan sila ng pisikal. Mas matamis ang panoorin rin silang unti-unting mabulag sa kinang naninakaw nila habang inihahanda ko ang dilim na lalamon sa kanilang lahat. Ang bawat sandali na pinalakpakan ng mundo si Vanessa Salazar ay isang segundo ng pautang na may kasamang malupit na interes. At sa aking pagbabalik, sisiguraduhin kong wala silang ibang pambayad kundi ang sarili nilang kahihiyan. Sa loob ng isang marangyang penthouse sa Makati, nakaharap si Vanessa sa mga kamera ng isang sikat na talk show. Ang kanyang mukha ay puno ng peking kababaang loob habang nakasuot siya ng isang puting terno na tila sumisimbolo sa kanyang kunwari ay malinis na konsensya. Sa tabi niya, nakaupo si Marco na puno ng pagmamalaki. Hawak ang kamay ng babaeng pumalit sa aking pwesto. Vanessa, everyone is calling you the new jewelry queen of Asia. Saan mo nakukuha ang iyong inspirasyon? Tanong ng interviewer nang may paghanga. Nagkunwari si Vanessa na nagpunas ng hindi umiiral na luha sa kanyang mga mata. You know, it's a very emotional process for me. Ang bawat disenyo ay galing sa aking mga pangarap at sa pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Marco. I work day and night, sketching every detail just to make sure our company stays on top. Napanood ko ang lahat ng iyon mula sa screen ng aking tablet sa Paris. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Alam ko ang katotohanan. Alam ko na ang bawat linyang iginuhit niya ay mula sa aking mga lumang sketchbook na hinalughog nila sa aking kwarto matapos akong palayasin. Ang genius na sinasabi nila ay walang iba kundi isang magnanakaw na natutong humawak ng lapis pero walang kaluluwa sa sining. You're doing great, babe. You are the star of De La Cruz Global. Bulong ni Marco sa screen. Hinalikan ang kamay ni Vanessa sa harap ng buong bansa. Pinatay ko ang screen. Ang katahimikan sa aking silid ay mas nakakabingi kaysa sa kanilang mga palakpakan. Lumingon ako kay Gabriel Mendoza na kasalukuyang tinitingnan ang mga legal na dokumento sa aking lamesa. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng emosyon. Nakahanda na ang lahat, Rosalinda, wika ni Gabriel. The copyright patents for your latest designs are registered under Rose V in 30 countries. Once Vanessa tries to claim any of these as hers in the upcoming expo, we will strike. Hindi lang ito basta demanda. Ito ay magiging isang pampublikong pagbitay sa kanyang career. I don't want her just to lose her career, Gabriel. Malamig kong sagot. Habang tinitingnan ang isang piraso ng diamanteng hawak ko. I want her to feel the weight of every lie she told. I want Marco to realize that he traded a diamond for a piece of cheap glass. Sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng opisina ng De La Cruz Global, hindi kasing ningning ng kanilang mga ngiti ang katotohanan. Nag-aaway ang dalawa nang mawala na ang mga kamera. Marco, we need more designs. Ang mga lumang sketch ni Linda ay paubos na. I can't just make things out of thin air. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkapagod. Gawan mo ng paraan, Vanessa. Nag-invest na ang mga shareholders sa collection na ito. We cannot fail the expo next month. If we don't present something groundbreaking,
The bank will freeze our assets, sagot ni Marco. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding stress. Then give me more time. O kaya, kumuha tayo ng ghost designer. Pagmamaktol ni Vanessa, dahan-dahang lumalapit kay Marco at niyayakap ito ng may pagpapaawa. Babe, I'm doing this for our family, for us. Wag mo naman akong pilitin ng ganito. Nahihilo na ako sa sobrang pagtatrabaho. Isang classic na galaw ni Vanessa, ang maging biktima para matakpan ang kanyang kawalan ng kakayahan. At si Marco, gaya ng dati, ay nahulog sa bitag. I'm sorry, babe. I'm just pressured. Don't worry, we'll handle this. Gagawa natin ang paraan. Hindi nila alam na ang paraan na hinahanap nila ay ang siyang magiging mitsa ng kanilang pagsabog. Inayos ko ang aking mga gamit at tiningnan ng aking anak na si Theo na mahimbing na natutulog. Sa susunod na linggo, tutuntong na muli ang aking mga paa sa lupang pilit akong ibinaon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako darating na may dalang mga luha. Gabriel, book the private jet, sabi ko. Gusto kong dumating sa Manila nang hindi nila inaasahan. At siguraduhin mong ang unang press release ng Rosefy ay ilalabas sa oras na magsisimula ang ribbon cutting ng De La Cruz Global sa Expo. Isang hamon, isang deklarasyon ng giyera. It's time to take back what's mine, bulong ko habang isinasara ang aking maleta. Ang marahang tunog ng pagsara nito ay tila isang hatol na wala ng urungan. Sinasabing ang hanging amoy dagat at usok ng Maynila ay nakakasulasok, ngunit para sa akin, ito ang amoy ng katarungan. Pagbaba ko sa hagdan ng pribadong eroplano, sinalubong ako ng mainit na simoy ng hangin na tila humahalik sa aking balat. Nagpapaalala na narito na ako sa lupang pilit akong ibinaon sa limot. Noong huli akong tumuntong dito, ako ay isang basang sisiw na itinapon sa gitna ng bagyo. Ngayon, ako ang bagyong paparating upang wasakin ang lahat ng kanilang itinayo. Inayos ko ang aking suot na itim na sunglasses at hinawakan ang aking suot na silk scarf. Ang bawat kilos ko ay maingat, puno ng awtoridad na hinubog ng 5 taon sa Paris. Wala na ang mahiyaing Linda. Ang nakatayo ngayon ay si Rose V, ang babaeng pinag-aagawa ng mga kolektor ng alahas sa Europa. Welcome back, Rosalinda. O dapat ko bang sabihing, welcome back, Madame Rose. Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan ng hangar. Napangiti ako nang makita ko si Gabriel Mendoza. Mukha siyang mas matikas sa kanyang suot na navy blue suit. Lumapit siya at kinuha ang aking bitbit na hand carry bag. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay sa akin ng katiyakan na hindi na ako mag-iisa sa laban na ito. Madame Rose is for the public, Gabriel. Para sa'yo, ako pa rin ang babaeng tinulungan mong bumangon mula sa putikan, sagot ko. Habang naglalakad kami patungo sa naghihintay na itim na luxury SUV, the suite is ready at the peninsula. Nakadeploy na rin ang security team sa paligid. No one gets in without my approval. At ang press release? Nag-uumpisa ng mag-ingay ang social media, ulat ni Gabriel, habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa akin. Good. Gusto ko silang maguluhan. Gusto kong malaman ni Marco at Esperanza na may bagong reyna sa bayan, pero hindi ko muna ipapakita ang aking mukha, sabi ko, habang nakatanaw sa labas ng bintana. Habang binabaybay namin ang kalsada ng Makati, nakita ko ang isang higanting billboard sa EDSA. Larawan yon ni Marco at Vanessa para sa kanilang bagong kampanya. De La Cruz Global, The Legacy of Excellence. Ang mga ngiti nila ay tila mga insulto sa aking alaala. Ang mga alahas na suot ni Vanessa sa larawan ay pilit na ginagaya ang aking estilo. Ngunit kulang sa kinang. Parang tanso na pilit pinagmumukhang ginto. Tingnan mo sila, Gabriel. Akala nila ay hawak na nila ang mundo, bulong ko. Hindi nila alam na ang pundasyon ng kumpanya nila ay gawa sa buhangin na unti-unti ko nang tinatangay. Nakarating kami sa hotel nang walang aberya. Ang bawat empleyadong nadadaanan ko ay yumuyukod ng may paggalang. Ito ang respeto na kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz. Sa kanila, ako ay isang alipin na walang bayad. Dito, ako ang sentro ng atensyon. Pagpasok ko sa aking suite, bumungad sa akin ang isang malaking kumpol ng puting rosas sa ibabaw ng mesa. Ang bango nito ay nanunuot sa buong silid, tila isang pamilyar na alaala na pilit bumabalik.
Did you order these, Gabriel? Tanong ko, habang hinahawakan ang mga talulot ng bulaklak. No? Akala ko ay galing sa management ng hotel, sagot ni Gabriel. Ang kanyang kilay ay nagsalubong sa pagtataka. Kinuha ko ang maliit na card na nakasingit sa gitna ng mga rosas. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang nakasulat sa loob ay nagpatigil sa tibok ng aking puso. Isang maikling mensahe na nakasulat sa eleganteng sulat kamay. Ang tunay na perlas ay hindi nalulunod sa ilog. Maligayang pagbabalik, Mrs. De La Cruz. Naramdaman ko ang pagtayo ng aking balahibo. Mrs. De La Cruz? Sino ang nakakaalam na buhay ako? Sino ang nakakaalam na narito na ako sa Maynila? Inikot ko ang card, umaasang may makikitang kahit anong palatandaan, ngunit wala. Gabriel, check the CCTV. Alamin mo kung sino ang naghatid nito rito, utos ko. Ang aking tinig ay muling naging malamig at matalim. May problema ba, Rose? Lumapit si Gabriel at binasa ang card. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng seryosong ekspresyon. This is a security breach. We need to move you to another floor. No, pigil ko sa kanya. Huwag tayong magpakita ng takot. Kung sino man ang nagpadala nito, gusto niya akong takutin o baka gusto niyang makipaglaro. Hahayaan ko siyang lumapit. Tumingin ako muli sa billboard ni na Marco sa labas ng bintana. Ang gabi ay dahan-dahan nang bumabalot sa syudad. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga mata ng isang halimaw na naghihintay na manakmal. Ngunit hindi ako ang biktima sa kwentong ito. Ihanda mo ang aking gown para sa bukas, Gabriel. Sabi ko habang tinatapon ang card sa basurahan. Kung gusto nilang maglaro, ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang palabas sa buong buhay nila. Isang anonymous na bulaklak. Isang lihim na nakakaalam ng aking nakaraan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at hindi ako papayag na matalo sa pagkakataong ito. Ang bawat hakbang ko sa ibabaw ng pulang carpet ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng aking pagkatalo. Noong unang panahon, ang suot ko ay mumurahing tela at ang tanging hiyas ko ay ang aking katapatan. Ngunit sa gabing ito, balot ako ng seda na kasing itim ng gabi at mga diamanteng kasing talas ng aking puot. Hindi nila ako makikilala dahil ang babaeng binalasubas nila ay matagal nang nabulok sa ilalim ng ilog. Ang nakikita nila ngayon ay ang kanilang kamatayan na nakasuot ng marangyang gown. Ang ballroom ng Shangri-La ay punong-puno ng mga taong ang tanging alam ay magbilang ng pera at makiusyoso sa buhay ng iba. Sa gitna ng bulwagan, nakita ko sila. Si Marco, na animoy hari sa kanyang suot na tuksedo, at si Vanessa, na tila isang lantang bulaklak, na pilit pinatingkad ng makapal na makeup at nakaw na alahas. Hawak nila ang bawat baso ng mamahaling champagne, tumatawa na tila wala silang inagrabyadong tao sa kanilang nakaraan. Ready, Rose? Bulong ni Gabriel sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking siko. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na atmosphere ng silid. More than ready, Gabriel. Panoorin mo kung paano sila dahan-dahang lalamunin ng sarili nilang inggit. Sagot ko nang hindi nawawala ang tipid ng ngiti sa aking mga labi. Nang pumasok kami sa loob, tila huminto ang ikot ng mundo para sa mga naroon. Ang tunog ng mga pag-uusap ay napalitan ng mga bulunga ng paghanga. Ramdam ko ang mga mata ni Marco na nakatitig sa akin mula sa malayo. Isang pamilyar na titig, ang titig ng isang mandaragit na nakakita ng bagong biktima. Ngunit hindi niya alam, ako ang bitag na mismong papatay sa kanya. Excuse me, but I couldn't help but notice the masterpiece you are wearing. Isang boses ang bumasag sa aking distansya. Lumingon ako ng dahan-dahan. Naroon siya, nakatayo sa harap ko, si Marco de la Cruz. Ang lalaking nangakong mamahalin ako sa harap ng altar. Pero itinapon ako sa kalsada na parang basura. Walang bakas ng pagkakilala sa kanyang mga mata, tanging pagnanasa at kuryosidad para sa misteryosong Rose V. It's a Rose V original, Mr. De La Cruz, matabang kong sagot. Ang boses ko ay kontrolado, malamig na parang hanging galing sa refrigerator. You know my name, ang kanyang mga mata ay kumislap. I'm Marco, CEO of De La Cruz Global, and you must be the legendary Rose V. I've heard so much about your success in Paris. Lalapit sana siya para hawakan ang aking kamay. Ngunit bago pa man niya ito magawa, biglang sumulpot si Vanessa sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa selos. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Babe,
Sino siya? Mataray na tanong ni Vanessa habang lalong humigpit ang kapit sa braso ni Marco. Tiningnan ko si Vanessa nang diretso sa mga mata. I am Rose V, at ikaw siguro ang sinasabi nilang creative director ng kumpanya nyo. I saw your latest collection. Familiar ang mga lines. Parang nakita ko na sa isang lumang sketchbook. Somewhere. Namutla si Vanessa sa aking sinabi. Ang kanyang hawak na baso ay bahagyang nayanig, sapat na para tumalsik ang kaunting alak sa kanyang kamay. Alam niya. Ramdam niya ang panganib, kahit hindi niya matukoy kung sino talaga ako. What do you mean by that? Pagtataray niya, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Wala naman, just a professional observation. Minsan kasi, ang kinang na hindi galing sa sariling pawis ay madaling maglaho kapag natapatan ng tunay na liwanag. Muling sumilay ang isang mapait na ngiti sa aking mukha. Hindi ko na sila hinintay na makasagot. Tumalikod ako ng may dalang awtoridad, hinayaan ang dulo ng aking gown na humahawi sa sahig na marmol. Nararamdaman ko ang pagkapahiya ni Vanessa sa gitna ng maraming tao at ang pagkalito ni Marco. That was perfect, Rose, bulong ni Gabriel habang naglalakad kami palayo. Did you see Marco's face? He was mesmerized. At si Vanessa? Halos magliyab sa galit. Hindi pa yon ang simula, Gabriel, sabi ko habang tinitignan ang aking refleksyon sa isang malaking salamin. Gusto ko siyang maakit sa akin. Gusto kong makuha ang tiwala niya hanggang sa ibigay niya sa akin ang lahat ng susi ng kanilang kumpanya. At kapag hawak ko na ang lahat, doon ko ipapakita sa kanya kung sino ang babaeng pinatay niya 5 taon na ang nakalilipas. Bago kami lumabas ng ballroom, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Marco na nakatingin pa rin sa aking direksyon, hindi pinapansin ang mga reklamo ni Vanessa. Ang utang, Marco, ay laging may interes, at sa gabing ito, sinimulan ko ng singilin ang unang bahagi ng iyong kaluluwa. Ang katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng korte. Madalas, mas matamis itong namnamin sa loob ng boardroom kung saan ang kapangyarihan ay dahan-dahang kinukuha mula sa mga kamay ng mapang-api. Ang bawat pirma ko sa mga legal na dokumentong ito ay parang isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ng pamilya de la Cruz. Akala nila ay pera lang ang kailangan para manalo. Ngunit hindi nila alam na ang ginto at diamante ay walang silbi kapag ang sarili mong pangalan ay nabahiran na ng dumi ng pagnanakaw. Everything is filed, Rose. Ang subina ay ihahatid sa opisina ni Marco sa loob ng 30 minuto, wika ni Gabriel, habang inaayos ang kanyang mga papeles. Ang kanyang mukha ay seryoso, bakas ang determinasyon ng isang abogadong hindi marunong matalo. Salamat, Gabriel. Gusto kong makita ang reaksyon nila kapag nalaman nilang ang jewelry queen nila ay isang hamak na magnanakaw sa mata ng batas. Sagot ko habang nakatanaw sa malawak na skyline ng Makati. Hindi nagtagal, ang balita ay sumabog sa lahat ng news portal. Ang headline ay tila isang malakas na sampal, International Designer Rose V. sues De La Cruz Global for Intellectual Property Theft. Kasabay nito, ang stock price ng kanilang kumpanya ay nagsimulang bumagsak na parang mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng opisina ni Marco, ang hangin ay puno ng tensyon at galit. Ang tunog ng pagbagsak ng mga folder sa sahig ay tila mga putok ng baril sa pandinig ni Esperanza. Marco, ano ang ibig sabihin nito? Bakit tayo idinedemanda ng Rosefa na iyan? Sigaw ni Esperanza. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkapahiya. Mom, calm down. We're handling it. Sinasabi ni Vanessa na ang mga disenyo niya ay original, sagot ni Marco. Ngunit ang pawis sa kanyang noo ay nagpapakita ng katotohanan. Babe, naniniwala ka naman sa akin, di ba? Singit ni Vanessa habang umiiyak ng walang luha. Sinisiraan lang ako ng Rose V na iyan dahil naiinggit siya sa success natin. I never stole anything. She's just a bully using her international fame to crush us. Isang classic na galaw mula kay Vanessa, ang maging biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sapat ang kanyang mga hikbi para itago ang butas-butas na katotohanan. Habang nangyayari ang kaguluhan sa kanilang opisina, dumating ang isang mensahe sa cellphone ni Marco. Isang tawag mula sa kanilang bank manager. Ang balita ay mas malala pa sa demanda.
Mr. De La Cruz, we are calling to inform you that your major loans have been bought by a private equity firm. Sila na ang may-ari ng inyong mga utang. At hinihingi nila ang full payment sa loob ng 48 oras. Otherwise, they will start the foreclosure of your assets, including the main office building. Namuti ang mukha ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang binabasa ang pangalan ng kumpanyang bumili ng kanilang mga utang, RV Holdings. RV Holdings? Bulong ni Marco. Sino ang nasa likod nito? Dali-dali niyang hinalughog ang mga dokumento sa kanyang computer. Ang bawat segundo ng paghihintay sa pagload ng screen ay tila 1 oras ng paghihirap. At nang lumitaw ang pangalan ng Chief Executive Officer ng RV Holdings, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Rosalinda Villanueva. Hindi maaari. Napasandal si Marco sa kanyang upuan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Rosalinda, patay na si Linda. Nahulog siya sa ilog. Anong sinasabi mo, Marco? Tanong ni Esperanza. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Hinarap ni Marco ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Ang Rose V na idinedemanda tayo, ang babaeng bumibili ng lahat ng utang natin, siya si Linda. Ang asawa kong itinapon natin 5 taon na ang nakalilipas. Buhay siya, Mom, at babalik siya para ubusin tayo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila isang countdown para sa kanilang huling sandali. Sa aking suite sa hotel, itinaas ko ang aking baso ng alak. Cheers, Marco. Ang bitag ay nakasara na, wala ka nang matatakbuhan. Ang bawat kasinungalingan ay parang anay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng isang bahay. Maaaring maganda ang pintura sa labas, ngunit sa loob ay bulok na ang lahat. Ngayong gabi, hindi ko na kailangang magtaas ng kamay para saktan sila. Hahayaan ko ang kanilang sariling mga salita ang maging latigo na hihiray sa kanilang mga balat. Nakaupo ako sa aking suite, suot ang aking headphones, habang ninanamnam ang bawat tunog ng pagkawasak ng pagsasama ng 2 taong sumira sa aking buhay. Ang bawat sigaw ni Marco na naririnig ko mula sa kabilang linya ay tila isang matamis na kanta sa aking pandinig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga kristal na baso sa sahig ng kanilang mansyon ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit wala itong binatbat sa ingay ng kanilang naglalagablab na galit. Ano ang ibig mong sabihin, Vanessa? 5 years. 5 years kitang pinaniwalaan. Ang boses ni Marco ay paos, puno ng kawalang pag-asa. Marco, please let me explain. Ginawa ko lang yun dahil mahal kita. Alam kong hindi mo hihiwalayan si Linda kung hindi mo inakalang magkakaanak tayo. Ang boses ni Vanessa ay nanginginig. Pilit pa ring gumagamit ng tono ng isang biktima. So, kailanman ay hindi ka nabuntis? Ang batang sinasabi mong nawala noong gabing pinalayas ko si Linda. Lahat ng iyon ay katamo lang. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Marco, ang tunog ng kanyang kamao na tumatama sa lamesang kahoy. Isang matalim na katahimikan ang sumunod. Nararamdaman ko ang takot ni Vanessa kahit hindi ko siya nakikita. Ang maskara ng pagiging mabuting babae na isinuot niya sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng nadurog. Yes, wala namang bata, Marco. Kumuha lang ako ng peking medical report. Pero ginawa ko yon para sa atin. Para maging malaya tayo mula sa boring na asawa mo. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pait. Ngayon, isisisi mo sa akin ang lahat. Kasama ka sa planong ito, Marco. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa ulan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa silid, kasunod ang pagdaing ni Vanessa. Ngunit wala akong naramdamang awa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng katarungang dahan-dahang dumarating. Wala kang kwentang babae, niloko mo ako. At ngayon, dahil sa pagnanakaw mo ng mga disenyo niya, babagsak ang kumpanya ko. Binubura mo ang legacy ng tatay ko. Muling sigaw ni Marco. Legacy? Legacy na itinayo sa pawis ni Linda? Humalakhak si Vanessa nang may halong pagkabaliw. Huwag kang magmalinis, Marco. Ginamit mo rin siya. At ngayong buhay siya at babalikan tayo, huwag mong isipin na sasama ako sa pagbagsak mo. I'll take whatever is left and leave you alone in this mess. Narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa patungo sa pinto at ang malakas na pagbalandra nito. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol na wala nang balikan. Naiwan si Marco na mag-isa.
humihikbi sa gitna ng kanyang sariling impyerno. Inalis ko ang aking headphones. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang katotohanang itinago nila ay lumabas na sa pinakapangit na paraan. Ang tragedy ng kanilang nakaraan ay wala palang katotohanan. Ipinagpalit ni Marco ang isang tapat na asawa para sa isang ilusyon ng isang bata at isang sakim na babae. Poor Marco, bulong ko sa hangin. Ang akala mo ay nakuha mo ang lahat, pero sa katunayan, ikaw ang pinakamahirap na tao sa mundong ito ngayon. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Gabriel. Ang aking boses ay kalmado, walang bakas ng emosyon. Gabriel, leak the DNA results of Theo and the official statement of the private investigator about Vanessa's fake pregnancy 5 years ago. I want the public to know the level of deception this family is capable of. At siguraduhin mong matatanggap ni Doña Esperanza ang balitang ito bago siya matulog. Consider it done, Rose, sagot ni Gabriel. Handa na rin ang security para sa press conference bukas. Ito na ba ang huling hakbang? Hindi pa, Gabriel. Gusto ko silang makitang magmakaawa. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng ulan na naramdaman ko noon, sabi ko, habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang gabi ay tila mas madilim ngayon, ngunit sa aking puso, unti-unti nang sumisikat ang liwanag ng katotohanan. Ang bawat pirasong kinuha nila sa akin ay dahan-dahan ko nang nababawi. At bukas, sa harap ng buong bansa, ang multo ng kanilang nakaraan ay magiging isang buhay na bangungot na hinding-hindi nila matatakasan. Ang mga bitak sa kanilang maskara ay naging malalaking lamat na, at sa isang kaunting tulak na lang, ang lahat ay guguho. Ang pinakamalakas na ingay ay hindi nanggagaling sa sigaw, kundi sa katotohanang ibinubulong sa harap ng maraming tao. Sa loob ng 5 taon, binuo ko ang aking sarili mula sa mga piraso ng basag na kristal. Ngayong gabi, ang mga pirasong iyon ay magiging isang salamin na magpapakita sa pamilya de la Cruz ng kanilang sariling kabulukan. Ang entabladong ito ay hindi lamang para sa aking mga alahas. Ito ang upuan ng hukom, at ako ang magbababa ng hatol na magtatapos sa kanilang maling panunungkulan. Ang Grand Ballroom ay puno ng mga kumikislap na ilaw mula sa mga kamera. Ang bawat sikat ng flash ay tila isang kidlat na nagbabadya ng paparating na unos. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Marco at ang kanyang ina na si Doña Esperanza. Nakasuot sila ng kanilang pinakamagagandang damit, pilit na itinatago ang takot sa likod ng mga pekeng ngiti. Akala nila ay darating sila rito para makipag-ayos sa misteryosong Rose 5. Hindi nila alam na darating sila rito para sa kanilang sariling libing. Ladies and gentlemen, thank you for coming. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Matatag at walang panginginig. Tonight is not just about the launch of the Resilience Collection. It is about the unveiling of a long-hidden truth. Dahan-dahan kong inalis ang aking maskara at lumakad patungo sa gitna ng liwanag. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang bumalot sa bulwagan. Nakita ko ang pagbagsak ng panga ni Marco. Ang basong hawak ni Doña Esperanza ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Nagkalat ang mga piraso ng bubog sa paligid ng kanyang mga paa. Linda, ang bulong ni Marco ay narinig hanggang sa pinakadulo ng silid. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot, na tila nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Hindi ako si Linda, Marco. Ang babaeng iyon ay pinatay niyo sa gitna ng ulan. 5 taon na ang nakalilipas. Malamig kong sagot. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng aking pinagdaanan. I am Rosalinda Villanueva at narito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw niyo. Sa malaking screen sa likod ko, lumitaw ang mga dokumento ng DNA test at ang orihinal na testamento ni Don Alejandro. Ang bawat pahina ay malinaw na nagpapakita ng kanilang pagmamalabis at pagnanakaw. Ngunit hindi doon nagtapos ang palabas. Lumingon ako sa gilid ng entablado at tumango kay Gabriel. Mula sa anino, lumabas ang isang maliit na batang lalaki na nakasuot ng maliit na tuxedo. Ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata, at ang paraan ng kanyang paglakad ay tila isang carbon copy ng yumaong Don Alejandro. Tumigil ang pagtibok ng mundo para kay Esperanza nang makita niya ang bata. Mama, tawag ni Theo habang lumalapit sa akin. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay.
isang simbolo ng aking tagumpay at ng kanyang kinabukasan. Meet Teo, the tanging tagapagmana ng De La Cruz Global, deklara ko sa harap ng nagugulantang na media. Ang batang sinabi nyo na hindi karapat-dapat sa inyong pangalan. Ang batang tinangka nyo ring patayin noong gabing itinapon nyo ako sa kalsada. Ang mga reporter ay nagsimulang magkagulo. Ang mga tanong ay parang mga bala na tumatama sa mag-inang De La Cruz. Si Vanessa, na kanina pa nakatago sa isang sulok, ay nagtangkang tumakas, ngunit hinarang siya ng mga security guard. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Ang kanyang jewelry queen image ay tuluyan ng gumuho. Apo? Apo ko? Ang boses ni Esperanza ay nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit na tila gustong hawakan si Teo. Mabilis akong humakbang sa harap niya, hinarang ang kanyang daraanan. Huwag mong subukang hawakan ang anak ko, Esperanza. Wala kang karapatan. Ang dugong nananalaytay sa kanya ay hindi niyo pag-aari. He belongs to the truth, and the truth has no place in your house. Tumingin ako kay Marco, na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng ballroom. Hindi kinakaya ang bigat ng katotohanan at ang mapanghusgang mga mata ng lipunang dati ay sumasamba sa kanya. Wala siyang masabi. Ang kanyang bawat kasinungalingan ay naging isang pader na nagkulong sa kanya sa sarili niyang kadiliman. Ang gabi ay mahaba, Marco, bulong ko habang nakatitig sa kanya. At ito pa lang ang simula ng iyong pagbabayad. Bukas paggising nyo, wala na sa inyo ang mansyon, wala na ang kumpanya, at wala na ang karangalang pilit nyo ring ninakaw mula sa akin. Niyakap ko si Teo at hinarap muli ang mga kamera. Ang aking mukha ay nagniningning, hindi dahil sa mga diamante, kundi dahil sa kapayapaang dulot ng hustisya. Ang Rosalinda na biktima ay wala na. Ang Rosalinda na nagwagi ay narito na upang manatili. Ngunit bago ako bumaba ng entablado, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok sa ballroom. May hawak na warrant of arrest. Ang lahat ay natahimik muli sa susunod na mangyayari. May mga pagkakataon sa buhay na ang tadhana ay tila isang mahusay na direktor. Inuulit ang bawat eksena, ngunit sa pagkakataong ito, ang biktima ay naging tagapaghiganti. Ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng ulan ay pamilyar, ngunit ang bigat sa aking dibdib ay wala na. Pinalitan ito ng isang matigas at nagniningning na armor ng katarungan. Pinanood ko ang pagguho ng kahariang itinayo sa mga kasinungalingan, habang ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa mga bakas ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa labas ng mansyon ng mga De La Cruz, sa loob ng aking itim na SUV, habang pinapanood ang mga pulis na ilabas si Marco. Ang mekanikal na tunog ng mga posas na ikinabit sa kanyang mga kamay ay umalingaw-ngaw sa gabi. Isang matalim na hatol na mas masakit pa sa anumang salita. Ang kanyang tuksedo ay gusot-gusot na, at ang kanyang mukha ay puno ng pait at kawalang pag-asa. Linda, mag-usap tayo para sa bata, para kay Theo. Sigaw ni Marco nang makita niya ang aking sasakyan. Nagpumiglas siya sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang mga sapatos ay nababalot na ng putik mula sa hardin. Ibinaba ko ang salamin ng bintana ng bahagya. Ang malamig na hangin ay pumasok sa loob, dala ang amoy ng kanyang pagkatalo. Ang pangalan ko ay Rosalinda, Marco. At ang batang sinasabi mo ay hindi mo pag-aari. Ang isang ama ay ang siyang nagtatanggol sa kanyang anak, hindi ang siyang nagtatapon sa ina nito sa kalsada habang naghihingalo. Patawarin mo ako, Linda. I was weak, my mother forced me. Muling pagsusumamo niya, ang kanyang mga luha ay humahalo sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Tumingin ako sa kanya nang walang kahit anong emosyon. Ang kahinaan ay hindi dahilan para maging masama, Marco. Pinili mo ang yaman kaysa sa amin. Ngayon, hayaan mong ang yaman na iyan ang magpainit sa iyo sa loob ng rehas. Sa likod niya, lumabas si Doña Esperanza, hila-hila ng mga sheriff. Wala na ang kanyang mamahaling alahas, tanging isang lumang handbag na lang ang hawak niya. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit na may halong takot. Ito ba ang gusto mo, ang makita kaming pulubi? Sigaw ni Esperanza habang itinutulak siya palabas ng malaking pintuang bakal. Ang mismong pintuan kung saan niya ako itinapon, 5 taon na ang nakalilipas.
Gusto ko lang makuha ang sakin, Esperanza, sagot ko, habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. Ang mansyong ito, ang kumpanya, at ang bawat sentimong ginamit niyo sa luho niyo ay pag-aari ng anak ko ayon sa tunay na testamento ni Don Alejandro. Niloko niyo ang batas, ngunit hindi niyo naloko ang tadhana. Narinig ko ang malakas na tunog ng pagsasara ng gate ng mansyon. Isang opisyal ng korte ang nagkabit ng foreclosed sign sa rehas na bakal. Ang bawat letra ng karatula ay tila isang pako sa kabaong ng kanilang karangalan. Ang mag-inang De La Cruz ay naiwan sa labas, sa gitna ng malakas na ulan. Walang masilungan at walang matatakbuhan. "Where is Vanessa?" tanong ko kay Gabriel na nakaupo sa tabi ko. Iniwan na sila Rose. Kinuha niya ang lahat ng alahas na kaya niyang dalhin at nagtangkang pumunta sa airport. Ngunit nahuli siya ng aming team bago pa man siya makasakay. Kasalukuyan na siyang kinukwestiyon tungkol sa pagnanakaw ng mga dokumento, ulat ni Gabriel nang may tipid ng ngiti. Isinara ko ang bintana ng sasakyan. Ang katahimikan sa loob ay naging payapa. Tumingin ako sa aking tablet kung saan makikita ang larawan ni Theo na mahimbing na natutulog sa hotel. Ang misyon ko ay tapos na. Nabawi ko na ang dangal ng aking anak. Nabawi ko na ang aking sariling pagkatao. "Gabriel, dalhin mo ako sa puntod ni Don Alejandro," utos ko. Gusto ko siyang pasalamatan sa huling pagkakataon. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa gumuhong imperyo ng mga De La Cruz, nakita ko sa side mirror si Marco na nakaluhod sa putikan. Nakatingin sa langit habang sumisigaw ng pagsisisi. Ngunit ang kanyang boses ay nilunod ng tunog ng kulog at hagupit ng hangin. Ang ulan na dati ay tila sumpa para sa akin. Ngayon ay tila isang basbas ng bagong simula. Ang Rosalinda na biktima ay wala na. Ang Rosalinda na nagwagi ay handa na para sa isang bukas na puno ng pag-asa at tunay na pag-ibig. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit kapag ito ay dumating, ito ay kasing liwanag ng araw matapos ang isang napakahabang bagyo. Ang paghihigante ay parang isang apoy. Maaari nitong sunugin ang iyong mga kaaway. Ngunit kung hindi ka mag-iingat, maaari ka ring matupok nito. Ngunit sa gabing ito, ang apoy sa aking dibdib ay dahan-dahan nang nagiging isang payapang liwanag. Hindi ko kailangang maging kasing sama nila para manalo. Ang pinakamalupit na parusa para sa mga taong nagtaksil sa iyo ay hindi ang makita silang nasasaktan, kundi ang makita nilang namumuhay ka ng marangal at masaya nang wala sila. Ang bawat butil ng karma na inani nila ay bunga ng sarili nilang pagtatanim at ako, sa wakas, ay malaya na. Nakatayo ako sa harap ng makapal na salamin sa loob ng visiting room ng piitan. Sa kabilang panig, nakaupo si Marco. Wala na ang kintab ng kanyang buhok. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Isang kulay na sumisimbolo sa kanyang pagbagsak mula sa itaas ng lipunan. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak ng mamahaling alak, ngayon ay nanginginig habang nakahawak sa telepono. "Linda, salamat at dumating ka." Ang kanyang boses ay parang isang kalawangin na makina, paus at puno ng pagsisisi. "Nandito ako para tapusin ang lahat, Marco. Hindi para makipag-ayos, kundi para ibigay sa iyo ang huling dokumento na kailangan mong pirmahan." Malamig kong sagot, habang inilalabas ang mga papel ng annulment. "Kailangan ba talaga nating umabot sa ganito? May anak tayo, Linda. Si Theo, kailangan niya ng ama," muling pagtatangka niya. Pilit na ginagamit ang aking anak bilang panangga sa kanyang mga pagkakamali. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang ama ay isang titulong pinaghihirapan, Marco. Hindi isang karapatang nakukuha dahil lang sa dugo. Sa loob ng 5 taon, si Gabriel ang tumayong ama para kay Theo. Sa tuwing siya ay may sakit at natatakot. Ikaw ang taong pumatay sa alaala ng kanyang ama noong gabing itinapon mo kami. Pirmahan mo na ito. Huwag mo nang pahabain ang iyong kahihiyan. Dahan-dahang hinawakan ni Marco ang panulat. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng bigat. Tila ang bawat titik ng kanyang pangalan ay isang pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Nang matapos siya, ibinalik niya ang panulat nang hindi tumitingin sa akin. "Kumusta si Mama?" tanong niya sa mahinang boses. Si Esperanza, naroon siya sa isang maliit na paupahang kwarto sa labas ng syudad.
Walang kuryente, walang katulong, at walang mga kaibigang gustong lumapit sa kanya. Ang lahat ng mga taong dati ay sumasamba sa kanya ay sila na ngayong nangunguna sa paninira sa kanya sa social media. Ulat ko ng walang halong awa. At si Vanessa, siya ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng estafa at theft. Ang kinang na pangarap niya ay naging rehas na bakal. Tumayo ako at inayos ang aking designer coat. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig na semento ay tila isang marangal na martsa patungo sa aking kalayaan. Goodbye, Marco. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. At huwag kang mag-alala, palalakihin ko si Theo na may takot sa Diyos at pagmamahal sa katotohanan. Mga bagay na kailanman ay hindi niya matututunan sa iyo. Lumabas ako ng piitan at sinalubong ako ng sikat ng araw. Ang hangin ay sariwa, tila humahalik sa aking balat upang batiin ako sa aking bagong simula. Nagtungo ako sa dalampasigan ng Batangas, sa mismong lugar kung saan kami madalas mamasyal ni Don Alejandro noong buhay pa siya. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang aking lumang wedding ring. Ang gintong ito ay simbolo ng mga taon ng aking pagtitiis, ng aking mga luha, at ng aking maling pagtitiwala. Pinagmasdan ko ang kislap nito sa ilalim ng araw bago ko ito inihagis ng buong lakas patungo sa malawak na dagat. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagtama ng singsing sa ibabaw ng tubig bago ito tuluyang lumubog sa kailaliman. Kasama nito, ipinaanod ko na rin ang lahat ng puot at pait na nanahan sa aking puso. Tapos na ang kwento niyo, Marco. Magsisimula pa lang ang sakin, bulong ko sa hangin. Lumingon ako at nakita ko si Gabriel na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Karga ang isang masayang si Theo. Ang ngiti ni Theo ay kasing liwanag ng umaga, at ang tingin ni Gabriel sa akin ay puno ng paghanga at isang pangakong hindi na ako muling masasaktan. Lumakad ako patungo sa kanila nang may matatag na hakbang. Hindi na ako ang babaeng biktima ng kahapon. Ako ay si Rosalinda Villanueva, isang ina, isang alagad ng sining, at isang babaeng natutong magpahalaga sa sarili bago magmahal ng iba. Ang bawat alahas na gagawin ko simula ngayon ay hindi na magpapaalala ng sakit. Ito ay magiging simbolo ng katatagan ng isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas nagniningning kaysa sa anumang diamante sa mundo. Ang katarungan ay nakamit na. Ang kapayapaan ay narito na. At ang pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili.